Patuloy po tayong sumamba at magpuri sa Panginoon. Itaas ang kanyang pangalan at luwalhatiin siya sa ating mga buhay. Bless the Lord, O my soul. Hallelujah. Bless the Lord, O my soul, and oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, and oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, and oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. And You're rich in love, and You're slow to anger. Your name is great, and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. And worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is fading, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, and oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, and oh my soul, I worship Your holy name. And I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. O sama-sama po tayo na patuloy na manalangin sa harapan ng ating Diyos. Hilingin natin ang malayang pagkilos ng Kanyang Espiritu Santo sa ating mga buhay
Malaya nating maunawaan ang lahat ng kanyang mga kapahayagan. At sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan lumago at tumibay tayo sa ating pananampalataya. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. And oh my soul, overcome. Ama namin Diyos, naririto kaming muli na lumalapit at muling dumudulog sa iyo, Panginoong Diyos. Patuloy kaming umaasa sa iyong kabutihan. Umaasa kami sa mga bagay na gagawin at magagawa mo para sa aming mga buhay. Sapagkat tunay nga, Panginoon, na ikaw lamang ang aming hinihiling na maghahari at gagawa sa buhay ng bawat sa amin. Panginoon, pangunahan mo kami ng banal na Espiritu Santo sapagkat wala kaming magagawa kung kami magiging hiwalay, Panginoong Diyos, sa iyo. Kaya naman dalangin po namin na patubayan mo kami habang kami nakikinig ng iyong mga salita. Let our hearts really be centered to your will and to your righteousness, O God, that we may really grow, Father God, and really be strengthened, O God, in our faith, Panginoong Diyos. Kaya mo na makapaglingkod kami ng lubos. Magawa namin ang lahat ng layunin at kalooban mo para sa aming mga buhay. At sa iyo lamang namin itinatalaga ang lahat at nananangan kami sa iyong katwiran at sa iyong dakilang kalooban. Salamat po aming Panginoon at inaangkin namin ang katagumpayan, ang malayang pagkilos ng banal na Espiritu Santo sa aming mga buhay. Ama namin Diyos, maraming salamat po sapagkat niloob mo na kaming lahat ay maparito sa iyong bahay-sambahan upang makinig ng iyong mga salita. And right now, Lord, dumarako kami sa pinakamahalagang bahagi ng aming gawain, ang tagtanggap at pakikinig ng mga salita mo, na siyang magbibigay lakas at magbibigay po sa amin ng lubos na pananampalataya upang panaligan at panghawakan ang mga pangako mo. Dalangin namin aming Diyos na habang kami nakikinig, ang pagkilos ng banal na Espiritu Santo ay manatili sa amin. Tunay na ang kapayapaan, Panginoong Diyos, kapanatagan ng aming mga puso at kaisipan. Alisin mo ang lahat ng makabalisahan at pandaray ng diablo sa aming mga buhay. Kaya mo, Ama, na maging panatag kami na nakikinig ng iyong mga salita. Hanggang sa matapos po ang aming pakikinig, tunay na maranasan namin na ikaw ang nasa aming kalagitnaan. Nangungusap at nagpapahayag ka, Panginoong Diyos. At hayaan mo na ayon sa iyong katwiran at kalooban, patuloy kaming tumibay at patuloy kami, Panginoong Diyos, manangan at panahanan ng iyong banal na Espiritu Santo. Panginoon, pagpalain mo ang lahat ng kamay na nagbigay ng kalang ikaput handog para sa iyong gawain. Ibalik mo ito ng siksik, liglig at nagumapaw nagpapapala sa kanila. At ihanda mo ang aming mga puso, Panginoong Diyos, na tunay na maging kaisa ng iyong iglesia, maging kaisa ng iyong katawan, at ikaw lamang ang madakil at mapapurihan. Salamat po, Ama, at maingat namin ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. You may all be seated. Praise the Lord. Salamat po sa Diyos. Praise the Lord. Amen. Sa lahat po ng nais makisa sa sa libing ng ating kapatiran na si Brother Bernard po, today is ang kanyang libing po ngayon ay gaganapin mamaya po. Kaya right after the worship service ay pupunta po kami doon. So if you want to join at para po makisa sa pamilya na maghahatid sa huling hantungan ng labi ng ating kapatiran ay you are freely to join our last worship service mamaya po doon sa Patay. Na-announce pa rin po namin yung ating gaganaping children's camp this coming April 20. Please announce it to the children nearby your house. I-ano nyo po sila, invite nyo po sila, sabihin nyo po kami kung meron po kayong naimbitahan, and then susunduin po namin sila at ihahatid after the children's camp. Yun po, maghapon lamang
hanggang alas 7 ng gabi at pagkatapos po siguro ng hapunan nila ay uuwi na po sila. So please, ano po natin ito, i-announce po natin. Kahit sa mga bata lamang po ay makatulong tayo na makarinig sila ng salita ng Diyos this coming April 20. Tiniling po namin yung mga manggagawa. Kung wala naman po kayong gagawin, ay help us to prepare food for them para po pagdating ng mga kainan ay meron na po sila kagad kakainin. So that will be held on our church here on Philippine Holy Joy, April 20. Mag-uumpisa po yun ng 7 o'clock in the morning. So kailangan po ay nandito na po tayo mga worker. Kung pupunta po kayo para magluto, please, mas maaga, mas maganda. Hallelujah! Buksan po natin ang ating mga kasulatan, John, in the book of John, chapter 16, verse 21 to 24. Juan, Kabanatang 16, talata po'y 21 hanggang 24. Sabay-sabay po tayo. Ang babae pagka nanganganak ay nalulumbay, sapagkat dumating ang kanyang oras. Ngunit pagkapanganak niya sa sanggol, ay hindi na niya naalala ang hirap dahil sa kagalakan sa pagkapanganak ng isang tao sa sanglibutan. At kayo nga sa ngayon ay may kalumbayan, ngunit muli ko kayong makikita at magagalak ang inyong puso, at walang makapag-aalis sa inyo ng inyong kagalakan. At sa araw na iyon ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anumang tanong. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung kayo hihingi ng anuman sa Ama, ay bibigay niya sa inyo sa aking pangalan. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Kayo'y magsihingi at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Amen. Our joy as the church. Sa binasa po nating talata, Jesus Christ Himself illustrated about the woman who's giving birth, the day of giving birth to a baby. Even the Lord Jesus Christ understand, naintindihan niyang mabuti, na kapag ang isang babae po ay malapit na manganak, ito po ay kinakabahan na siya. Nagkakaroon siya ng pangamba kung anong mga bagay na mangyayari sa kanyang buhay. Because anytime, magiging danger para sa kanya. Pero sabi nga po, sa kabila po ng kanyang kalungkutan, kalumbayan, o takot na nararanasan sa kanyang buhay, right after, pagkatapos niyang makita po yung bata na kanyang isinilang sa mundong ito, mapapawi ang lahat ng kanyang takot, pangamba, sakit na naranasan, and all things that comes in her mind was joy. Siguro magtataka po tayo sa umagang ito, kahit ang ating Panginoong Hesus ay ibinibigay na halimbawa po, yung isang babae na malapit ng manganak at pagkapanganak. And He was not talking only to a giving birth of a woman, but He's talking to the one who have the Lord in His life. Na kapag ang isang tao po ay taglay ang Panginoon sa kanyang buhay, kahit na anong sakit at hirap na nararanasan niya, mapapawi ang lahat at mapapalitan ng lubos na kagalakan. Amen? At iyon yung isang bagay na hinahangad ng Panginoon sa ating lahat. Not only to one person, not only to a woman, but to all who believes in the Lord. Lahat po ng nananampalataya sa Panginoon ay kailangan magkaroon ng karanasan ng kagalakan sa kanyang buhay. Ulit-ulit. Yung salitang kagalakan sa ating talata na binasa ay binanggit ng ating Panginoon. At ang sabi niya doon sa uli, upang malubos ang inyong kagalakan. Madalas po nating marinig sa church, when we attending the church, when we attend a worship service. Amen. Naniniwala tayo na
Merong kagalakan sa presensya ng ating Panginoon. That there is really joy in the presence of the Lord. At yan ang pinramis ng ating Panginoon. Isa sa mga pangako ng ating Panginoong sa atin, bukod doon sa kaligtasan, buhay na walang hanggan, na nais niyang ipagkaloob sa atin. Ang sabi niya doon ay, nais niya rin tayong bigyan ng kagalakan. Juan Kabanatang 10, talatang 10, hindi po marito ang magnanakaw, sabi niya dito, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang ako ay magkaroon o sila ay magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Sa ibang salin ang sabi niya doon, upang sila'y bigyan ng buhay at malubos ang kanilang kagalakan. So ibig sabihin, the purpose, yan yung tunay na layunin ng Panginoon. Kaya nga po masasabi natin na lahat ng mga mananampalataya, lahat ng naglilingkod sa ating Panginoon, kailangang maranasan yung kagalakan na ipinangako ng Panginoon sa buhay ng bawat sa atin. We are all instructed. Bawat sa po sa atin, we're instructed to live our lives with joy. No? Kailangan, lagi na rin nararanasan yung kagalakan sa buhay ng bawat sa atin. Philippians chapter 4 verse 4 said, "Rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice." The joy is to be reflected in everything we do. Kailangan po, ngayon na tayo po'y nasa Panginoon na, kung naglilingkod man tayo, pananambahan man ito, sa lahat ng ginagawa po natin, kailangan mag-reflect. That joy must be reflected in everything that we do. It doesn't mean, hindi po ibig sabihin ito, na sinasabi po natin, bilang mga mananampalataya ba, bawal na malungkot. Bilang mga mananampalataya pa, wala na ba talagang disappointments, wala na bang problema na mararanasan? Tandaan natin, maraming problema. That even in the life of apostles, yung mga tinawag ng ating Panginoon na mga lingkod niya na nangaral ng salita ng Diyos, ginamit ng Panginoon, mga alagad ng ating Diyos, nangangaral sila pero nasa bingit sila ng kamatayan, pero they never lose their whole joy in their hearts. Hindi po nawala yung kagalakan sa kanilang mga buhay. Pero alam niyo po ba na kabaliktaran sa kasalukuyan? Sapagkat ngayon, marami sa mga mananampalataya, wala na yung kagalakan na nararanasan nila sa kanilang mga buhay. That's why even in the assemblies of the saints, kahit na po nagtitipon yung mga maraming mga mananampalataya, amen, nagagalak ang iba, pero yung iba, mas nananaig yung kalungkutan, mas nananaig yung kanilang problema, yung kanilang suliranin. Hindi po natin maalis yan. Hindi ko po kayo hinahatulan. Kung meron man kayong suliranin, meron man kayong problema na pinagdaraanan. Pero naniniwala tayo, hindi po dapat maapektuhan ng kagalakang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Na kahit na anong mangyari, pilitin pa rin po natin. Ilaan po natin yung puso natin at kailangan na makita yung kagalakan sa buhay ng baso sa atin. Because there is most precious thing that we have in our lives. At iyon ay ang ating pananampalataya. Yan yung wala sa sanlibutan. Amen. Alam niyo po, within how many days na kami po ay nangangaral o nagagawain sa patay. Nakakatuwa, sabi ko nga, Lord, salamat kasi yung kapatiran natin na namatayan, wala silang masyadong kamag-anak na nandoon talaga. Maging kapitbahay ay hindi po sila ganon kaaktibo na nakikiramay o nakikiisa doon sa dalamhati na nararanasan. Sabi ko, paano kaya kung halimbawa ng isang tao ay namatay na walang church na kinabibilangan? Nakakalungkot yata kung halimbawa ganon, wala ka ng kamag-anak, wala ka pang iglesia na kinabibilangan. Paano
Paano na yung kalungkutan? Imbis na magkaroon man lang ng kaibsanan yung lungkot at dalamhati na nararanasan ng namatayan. Hindi po nila maranasan. Why? Because walang nakikiisa sa kanila. But thank God, because of our church, amen po ba? Dahil sa ating iglesia, hindi masyadong dinamdam o nararamdaman na makapatiran natin yung lungkot sapagkat naroon tayo gabi-gabi. For how many days? Amen? I think 6 days yata tayo, 6 na araw tayo na pumaroon. Kaya, naniniwala ako na malaki ang ginagawang o ginagampan ng role ng iglesia sa buhay ng isang tao. Na kung wala yung church na kinabibilangan, kung walang church o hindi ka napapabilang doon sa pamilya ng Diyos, amen, sa hirap na nararanasan ng sanlibutan, sa pagdurusa na nararanasan ng sanlibutan, saan mo hahanapin ang kagalakan? We can only find joy in the Lord. Sa Panginoon lamang natin masusumpungan yung tunay na kagalakan. Kaya nga, samantalahin natin yung pagkakataon, mga minamahal ko. Once na we attend the church, once we go to the church, amen po ba? To the assemblies of the saints, i-render na po natin what is due to the Lord. Huwag mo hayaan na nasa loob ka na ng iglesia, nawawala pa yung kagalakan sa iyong puso. Mahirap po yung nando ka na sa presensya ng ating Panginoon pero hindi mo pa rin nararamdaman na nagagalak ka. Magkakaroon ka ng malaking problema. Pero sabi nga ni David, Psalms 122 verse 1, ako'y natutuwa ng kanilang sabihin sa akin, tayo'y magsiparoon sa bahay ng Panginoon. Amen. Si David, amen po ba, marami siyang kinaharap na mga pagsubok sa kanyang buhay. There's so many enemies of Israel. When he was the king of Israel, marami po siyang kalaban, marami po siyang kaaway. Pero ano po yung nagiging kagalakan ni David? Yung pangako ng Panginoon. Kaya nga po, kapag ka nababalitaan po niya na merong paparoon sa bahay ng Panginoon, ang sabi niya dito, natutuwa ang aking kaluluwa. My soul has filled with joy. At yun ang hinahangad ng bawat sa atin. At ang hinahangad ng Panginoon sa atin ngayon, once we worship the Lord, give that full joy in the Lord. Psalms 42 verse 1 up to 4, ang sabi po dyan, kung paano humihingal ang usa sa pagkauhaw sa tubig ng mga batis, gayon humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. Di ba? Makikita po ba natin, nararamdaman po ba natin yung nararamdaman ni David? Amen po ba? Bilang isang mananampalataya, bilang isang naglilingkod sa Panginoon, parang itinuring niya yung kanyang sarili na usa na nauuhaw doon sa tubig, kung paanong nauuhaw siya doon sa presensya ng ating Panginoon. Siguro malaki ang problema natin kapag hindi natin nararamdaman ang ganyang bagay habang tayo naglilingkod at gumagawa para sa Panginoon. There is really problem in us. Sabi sa verse 2, kinauhawan ng aking kaluluwa ang Diyos, ang buhay na Diyos, kailan ako paririto at haharap sa iyo. Maging si David, makikita po natin dito, amen, na hindi niya naging kagalakan yung kayamanan na meron siya. Hindi niya naging kagalakan kung ano yung posisyon bilang hari na meron siya. Ang hinahanap lagi ni David ay yung mamalagi sa presensya ng ating Panginoon. Verse 3, ang aking mga luha ay naging aking pagkain araw at gabi, habang kanilang sinasabing lagi sa akin, saan nandoon ang iyong Diyos? Ang mga bagay na ito ay aking naalala at nanlulumo ang aking kaluluwa sa loob ko, kung paano ako'y nagpatuloy sa karamihan at pinatnubayan ko sila sa bahay ng Diyos na may tinig ng kagalakan at pagpupuri na isang karamihan na nagdidiwang ng kapistahan. There's really a great persecution in the life of David. Amen. Di ba kapag ka nakakaranas tayo ng problema, nagkakaranas tayo ng kadalambatian, lagi po kagad sinasabi nila, akala ko ba mananampalataya ka? Akala ko ba may Diyos ka? Pero bakit ganyan?
Sa buhay po ba ni David, sa binasa natin talata, naapektuhan ba yung kanyang paglilingkod? Naapektuhan ba yung kanyang relasyon sa Diyos? Sa kabila po ng mga problema na kanyang nararanasan? Hindi po. Ang tanong sa ating mga buhay, kapag may problema po ba tayo, hindi ba naapektuhan yung ating paglilingkod at pananampalataya sa Panginoon? Hindi ba nawawala yung kagalakan na sinasabi nating nasumpungan natin sa presensya ng ating Panginoon? Psalms 95 verse 1 up to 3. Wag na po kayong magtaka sapagkat ang binabasa po natin ngayon ay Salmo. Bakit? Sapagkat si David po ang naging magandang halimbawa. Amen po ba? Kapag sinabi po ang kagalakan, si David po yung masasabi po nating magandang halimbawa po na sa kabila na kanyang nararanasan sa kanyang buhay. Kalungkutan man ito, problema man ito, pagsubok man ito, pero dahil doon sa kanyang pananampalataya sa Diyos, hindi natitinag yung kagalakan na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Psalms 95 verse 1 to 3. Magsiparito kayo, tayo magsiawit sa Panginoon. Tayo magkaingay na may kagalakan sa malaking bato na ating kaligtasan. Tayo magsiharap sa kanyang harapan na may pagpapasalamat. Tayo magkaingay na may kagalakan sa Kanya, na may mga pag-aawitan, sapagkat ang Panginoon ay dakilang Diyos at dakilang Hari sa lahat ng mga Diyos. Kaya pala ganun. Dito mararanasan natin, mga minamahal ko, there's so many gods in this world. Pero kaya pala nagagalak si David sapagkat nasumpungan niya hindi lamang basta Diyos, kundi isang Diyos na makapangyarihan, isang Diyos na dakila, at isang Diyos na dakila kaysa sa lahat ng Diyos. Ang tanong, do you have this God in your life? Yung Diyos ba na nasumpungan ni David, yun din po ba yung Diyos na nasumpungan ng bawat sa po sa atin? I think wala pong pagkakaiba ang Diyos ni David sa Diyos po natin. The God which David, amen po ba, have heard and experienced, it is also the same God that we have experienced right now. Kasi alam niyo po, kapag nawawala na po yung kagalakang iyan sa paglilingkod at pananampalataya natin o sa pananambahan po natin, kapag nawala na po yan, magiging delikado po sa atin. Bakit? Hindi na natin nahanapin pa yung pananambahan, hindi na natin nahanapin yung paglilingkod. Bakit? Di po ba, yung mga tao, ang hinahanap natin mga tao kung saan tayo masaya. Kapag hindi tayo nagiging masaya doon sa mga bagay na nangyari sa atin, kinakalimutan natin yan. Amen? Kaya wag naman dumating sa pagkakataon na maging ang ating pananambahan o ang ating paglilingkod sa Panginoon ay kakalimutan natin. Bakit? Sapagkat hindi natin nararanasan ang kagalakan. Amen? Kaya nga sabi ko sa inyo, there will be a big problem if that joy will loosen in our faith, in our hearts. Kapag nawala na po yung kagalakang yan, diba? Katulad ni David, sabi niya doon, ako'y natutuwa, ang aking kaluluwa ay natutuwa nang malaman kong nang lahat ng mga tayo magsisipa roon sa bahay ng Panginoon. Pero kapag wala tayong kagalakan, tatama rin po tayo. Mararanasan natin ang katamaran, mararanasan po natin ang kawalan ng gana na ganapin yung mga bagay na gusto nating ganapin para sa Panginoon sapagkat hindi na po tayo nagagalak. At naniniwala kung ayaw nating mangyari ito sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah? Parang sa pagkain lang po yan. Kapag hindi na kayo masaya sa Jollibee, lilipat kayo sa McDo. Kapag hindi na kayo masaya sa McDo, lilipat kayo ng Mang Inasal. Kapag hindi rin pa kayo nakiking masaya kay Mang Inasal, pupunta na po kayo sa turo-turo. Ibig sabihin, wala kang ang tawag ito? Wala kang magiging satisfaction. Amen? Hindi ko sinasabing maging loyalty kayo kay Jollibee, maging loyalty kayo kay McDo. Amen po ba? Pero tandaan natin, yung mga yun ay pagkain. Totoo po, pwede tayong, kapag hindi ka na masaya dito, pwede ka nang lumipat. Pero pagdating sa pananampalataya, sa paglilingkod, hindi pwedeng ganamitin yung bagay na yun. Amen? Hindi pwedeng pagka-ayaw ko na dito, hindi na ako masaya dito, lilipat na ako. Hindi pwede po eh.
Kung sa pagkain, kung sa damit, pwede po natin gawin yon. Sa mga bagay sa sanlibutan, pwede natin kapag hindi na tayo masaya sa mga bagay na yon, pwede nating palitan, pwede nating alisin. Pero pagdating sa pananampalataya at paglilingkod sa Diyos, hindi pwede. We need to be sincere and loyal to our God. Kailangan maranasan natin yon. Kasi alam niyo po, si Pablo, lahat ng mga apostol na naglingkod sa ating Panginoon, the 12 disciples, pero lamang po kay Judas Iscariote, hanggang kailan sila naglingkod sa Panginoon? Hanggang kamatayan. Even though they experience, kahit na naranasan nila na nandoon yung persecution, na nandoon po yung sila'y binibilanggo, naroon na sila'y papatayin, pero mas pinili po ng mga taong ito kapag binasa natin ng Hebrews chapter 11. Ano sabi sa Hebreo Kabanatang 11? Dahil sa pananampalataya, mas pinili ng mga taong ito ang mamatay, alang-alang sa mabuting balita. Mas pinili nila yung magdusa. Mas pinili ng mga taong ito ay malagari na kalahati ang kanilang mga katawan. Mas pinili ng mga taong ito na magdamit ng balat ng hayop dahil sa kanilang pananampalataya. Ang pinakasikreto, kung bakit pinili nila ang mga bagay na iyon sa kabila ng sakit at hirap na kanilang nararanasan, because there is joy in their hearts in serving God. Kaya, magiging katanungan sa atin ngayon, nandyan ba yung kagalakang iyon? Sa umagang ito, nararanasan niyo po ba yung kagalakang iyon sa Panginoon, sa inyong mga buhay? Kasi kapag hindi natin nararanasan ng kagalakang iyon, I think, amin po ba, tulad ng iyong binibigay kong example sa inyo, mga minamahal ko, na maari mo itong palitan, maari mo itong iwanan. Pero sabi nga doon sa talata na ating binuksan sa Juan Kabanatang 16, para daw tayong inihambing sa isang babaeng nanganganak. Masakit ngayon, mahirap ngayon. Pero kapag nakita mo na yung bunga ng hirap, di po ba katulad ng isang babaeng nanganak, nung nakita niya na yung baby, amin po ba? Sabi niya automatically, napalitan yung hirap, yung pagdurusa ng kagalakan. Amen? At yan yung hinahangad ng ating pong pangangaral sa umagang ito. Ano man yung nararamdaman at nararanasan natin sa ating mga buhay, Lord, restore the joy in my life. Restore the joy in my soul. Mahirap po kasi kapag nawala yung kagalakan. Do everything while the pot is boiling. Kung halimbawa po, mainit ang pananampalataya at paglilingkod mo ngayon, samantalahin mo yan. Amen? To recover it. Kasi mahirap po, mga minamahal ko, na nakikita mo, nararamdaman mo na sa iyong sarili, bakit ang alab-alab ng pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon? Sakyan mo yan. I-push mo ng i-push lalo yan. Bakit? Sapagkat kapag nawala yung kagalakan, yung init na yon ng kagalakan sa iyong buhay, there will be a great danger in your faith. Kaya yun ang hinahangad ng Panginoon. Again, buksan po natin Psalms 84 verse 1 and 2. Kaiinam ng inyong mga tabernakulo, O Panginoon, ng mga hukbo. Ang kaluluwa ko'y aasam-asam, oo, nang lulupaypay sa mga looban ng Panginoon. Ang puso ko't laman ay dumadaing sa buhay na Diyos. Tingnan niyo po, si David, nararamdaman po ba natin yung kung paano marami siyang nararanasan sa kanyang buhay? Ano bang problema meron kayo ngayon? Tanungin mo yung katabi mo, may problema ka ba ngayon? Hallelujah. Ano ba ang problema natin ngayon? Pera? Relasyon? Pagkain ba? Kalusugan ba ang problema po natin? Amen? Family ba ang problema po natin? School ba ang problema ninyo? Trabaho ba ang problema ninyo? Amen? Tandaan natin, yung problema natin yan, nararanasan lang natin yan habang tayo nasa sanlibutan. Kaya nga, sasayangin ba natin ang pagkakataon, nagdurusa na tayo sa mga problema na nararanasan natin dito sa sanlibutan, hanggang sa kabilang buhay ba, ay magdudusa pa rin tayo? Hindi natin papayagan, di po ba?
Hindi natin nahayaan na maapektuhan tayo. Sabi dito, there is one, the first prophecy of Isaiah, amen po ba? This prophecy is yung tinatawag na establishment of the kingdom of Jerusalem. Pero pakinggan nating mabuti itong mensahe na ito, yung first prophecy of Isaiah. Tingnan po natin. Isaiah chapter 2, verse 1 up to 3. Isaiah chapter 2, verse 1 up to 3. Tumuon tayo sa monitor para makapagbasa po tayo sabay-sabay. Ang salita na alaman ni Isaias na anak ni Amos tungkol sa Huda at Jerusalem. At mangyayari sa mga huling araw na ang mga bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok at magiging mataas sa mga burol at lahat ng bansa ay magsisiparoon doon at maraming bayan ay magsisiyaon at magsasabi, halina kayo at tayo'y magsiahon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng Diyos ni Jacob, at tuturuan niya tayo ng kanyang mga daan, at tayo'y magsisilakad ng kanyang mga landas, sapagkat mula sa Sion ay lalabas ang kautusan, at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. Ang sabi ng talata po na Isaiah chapter 2, verse 1 up to 3, the prophecy of the establishment of the kingdom of Jerusalem. Ang sabi po ni Isaiah, darating ang araw, maitatatag yung mismong bahay ng Panginoon. Saan daw? Sa taluktok ng bundok. Sabi nga po natin sabay-sabay, taluktok ng bundok. Napakalalim po yung pag sinabing taluktok ng bundok, peak of the mountain. Hindi lang pa po yan basta-basta sa bundok, kundi pinili po ng Diyos na mailagay po yung bahay na yon, yung bahay niyang yon sa taluktok, sa pinakamataas. Amen. Sa pinakamataas na bahagi po ng bundok, doon inilagay yung bahay ng Panginoon. Pero ang sabi ni Isaiah, kahit daw mailalagay yung bahay ng Panginoon sa taluktok ng bundok, ano daw mangyayari sa huling araw? Lahat ng mga bansa, lahat ng mga tao ay magsisiyaon at pupunta doon sa bundok. Siguro magtataka tayo, wala namang kagalakan na salita na nakapaloob doon sa Isaiah chapter 2 verse 1 up to 3. So what will be, kumbaga, ano ba yung magiging relasyon ng Isaiah chapter 2 verse 1 up to 3, the establishment of the kingdom of Jerusalem, to the joy of the church, as the church? Kung titignan po natin, kung ipaparaphrase na po natin yung talata na binasa po natin, bakit itong mga taong ito, sa kabila po na yung bahay ng Panginoon na inilagay sa taluktok ng bundok, pupunta pa rin sila doon? Naintindihan po ba natin? Na itong mga taong ito, mga minamahal ko, darating ang araw, amen, na kahit na po na may ilalagay na po, it is only illustration, I think, naniniwala po ako, na ito po isang ilustrasyon lamang. It is a parable, but it is also a prophecy of the Lord that it will come in the last days. Kasi darating ang araw, mga minamahal ko, ang huling chance ng tao, mga minamahal ko, ang Panginoon. Saan tayo kakapit? Mananangad ba tayo sa malalaking gusali? Pwede yung ibagsak any moment. Kakapitan ba natin ang kayamanan? Dahil kapag may kayamanan tayo, mabubuhay tayo. Tandaan po natin, walang magagawa ang kayamanan pagdating ng araw ng kahirapan. Sino na lang ang pwede natin in the last days? Sino po yung huli natin malalapitan? Only God. Only the Lord. Kaya nga po, dito sa ating pong pinapag-aralan, the time will come, amen po ba, once na hindi nawawala o hindi mawawala, lalo na po tayo mga mananampalataya, the Word of God today is for you,
for every one of us. Para sa ating lahat. Kung nararamdaman natin ngayon ang kagalakang maglingkod, then let your hearts and let your mind and let your life really control you that joy to worship the Lord and to serve the Lord. Kasi wag mong hayaang mawala ang kagalakan sa iyong puso. Dahil kapag nawala yung kagalakang iyon, sa taas, di ba? Sabi ni Isaiah, sa taas ng kinalalagyan ng bahay ng Panginoon, kung wala kang kagalakan, hindi mo hayaan ang sarili mo pumunta pa roon. Amen? Hallelujah. That's why I salute all our senior citizens. Amen po ba? Pasensya na po kayo ang naging disenyo ng church natin sa taas. Amen? Na bago kayo makapunta rito at makaupo dyan ng kampante, ay hakbang muna po kayo paakyat. Baka dumating ang araw, hindi na railings yan. Sana dumating ang araw, escalator na yan. May elevator na. Amen. Sa totoo lang, yung church po natin, yung original po na plano ng church natin, hindi po ganyan. Nandito po ang hagdanan. Ito pong gilid na ito, ang hagdanan po talaga ng church natin. Napakaganda, very smooth po. Na kahit na po ang patas po niya, mula doon sa pintuan ng prayer room po, hanggang dito po yung tunay na disenyo. Kaya po, dahan-dahan po kayong aakyat. Kaso po, pinakialaman ni Pastor Jong po, dahil para makatipid, kasi mahal po yung disenyo po na yon, napakamahal ng gagamitin. At saka, ayaw ni Pastor Jong yon, masasayang yung space doon sa baba dahil makukuha lamang ng hagdanan. So, ang ginawa po ni Pastor Jong ay inilagay po doon sa harapan yung hagdanan. Amen. Kaya kung mapapansin niyo po, itong aisle po natin mismo, hindi gitna. Hindi po siya center. Tignan niyo po, yung pintuan natin nasa bandaron, tapos yung aisle, hindi po siya gitna. Kasi hindi po yan talaga ang pintuan natin. Sarado po yan. Dito po ang pintuan. Amen. Kaya, at saka kung dito po ang pintuan, lahat ng late, dadaan sa akin. Pwedeng tumaway. Kasi dyan po siya dadaan eh. Amen po ba? Siyempre, mahiya ka naman kung malilate ka, aakyat ka dyan. Napaka-special mo, nasa harapan, nakikita, kakakawayang kanila. O ngayon, pag nalilate, kahit pag nalate ka, di ba? Doon ka, hindi ka na makikita ng mga nasa harapan. Ano ang gusto nyo? Yung disenyo ngayon o yung disenyo talaga dati? Siguro, yung mga laging late, mas gusto nila yung disenyo ngayon. Amen? Pero kung ako ang tatanungin, mas gusto ko po yun. Kasi kung yun ang disenyo nung church natin, ay, bibilisan ko kasi kitang-kita ko ng lahat. Hindi lang si pastor ang makakakita sa akin. Kasi pag may nalilate po dito, ako lang nakakakita. Kasi nakaharap kayo ditong lahat eh. Tignan nyo po kung dito ang daanan. Siguro lahat tayo sabay-sabay. Di ba? Kapag may aakyat, nagsasermon si pastor siguro, lahat kayo, titingin doon. Amen po ba? Tapos, titignan niyo po siya kung saan pa siya uupo. Amen? Siguro, mas lalo tayo mahiya. So, now, it's very, kumbaga, very tiff. Masyadong tiff yung ating church. Sabi ko nga, Lord, ang may pananampalataya lang ang magsisimba sa church ng Philippine Holy Joy. Yung may kagalakan sa kanilang mga puso, magpupumilit umakyat. Amen? Kaya nga po dito, while this text, sabi niya dito, the word joy, amen po ba? Yung joy na sinasabi sa atin, it is not just in your presence here. Huwag mo hayaan na nandito lang yung presensya mo, pero yung puso mo, hindi nagagalak na nandito ka. Hindi yan deserve ng Panginoon. God really deserve a true worship. Amen po ba? Alam niyo po ba yung kamatayan ng ating Panginoong Hesus sa krus? It was a real worship. Kung gusto niyo po na magkaroon kayo ng tunay na palagay sa inyong sarili, paano ba talaga mag-worship sa Panginoon? Let us consider the cross of Jesus Christ. Amen po ba? Ano ba ang nangyari sa cross ng Jesus Christ? Bakit sinabi po sa salita natin na pangangaral ngayon sa umagang ito that the cross of Jesus Christ was a true worship?
Why? Number one, the Son of God worshiped the Father. He broke His own will. Amen? Kung tunay kang sasamba sa Panginoon, huwag mong ikukonsidera na mas mahalaga ang iyong sariling kalooban. Kailangan muna, wasakin mo ang iyong sariling kalooban at ang kalooban ng Panginoon ang masunod. Amen? Di ba yun yung ginawa ng Panginoong Yesus? This is really my worship to you, Father. Not my will, but let your will be done. Pangalawa, He denied Himself. I am Lord. Tandaan po natin, Jesus Christ, even though He became man, He's still God. But He separated Himself for that God. Philippians chapter 2, He became obedient to the Lord. Kaya pala sabi ng Panginoon, once you want, and sabi daw, once you desire to follow me, you need to deny first yourself. Hindi tayo pumarito ngayon para sa ating sarili. Pumarito tayo para sa Panginoon. Amen? Kaya hindi natin dapat, alam niyo po kanina, nung bago pa lang mag-start yung worship service natin, sobrang linsangan. Amen? Sobrang pawis na. Iba yung ihip ng hangin. Sabi ko, Lord, kailangan na talaga yatang magpa-aircon. Amen? Hallelujah. Amen? Pero ngayon pang hindi naka-aircon, may pumipikit na eh. Hindi na napipigilan yung pikit nila eh. Kaya kapag ka na-aircon pa yan, naku, magiging hotel na to. Madadagdagan ng sleeping pills. Hallelujah. So sabi dito, Jesus Christ denied Himself on the cross. Kaya di ba sabi ng Panginoon, sabi ng mga magnanakaw, if you are really the Christ, save yourself and save us. Amen po ba? Bakit hindi ka pumanaog dyan sa krus upang kami manampalataya sa iyo? Jesus Christ can do it. Kayang gawin ng ating Panginoong Hesus yun. Lumakad nga siya sa ibabaw ng tubig eh. Amen po ba? Kaya niyang gawin na bumaba mula doon sa krus. Amen. At pinatunayan dito ng ating Panginoon nang siya'y muling mabuhay, di po ba? Nakapinid ang lahat ng mga pintuan, but He stand on the midst of the apostles. Kaya niyang gawin ang lahat. Pero bakit hindi niya ginawa? Because He denied Himself. Today, I am not God. I am a sacrifice. Hindi ako tatayo, sabi niya, bilang Diyos, ako'y narito bilang hain, bilang sacrifice para sa iyong kasalanan. Because if Jesus Christ will come down to the cross, sino na magiging kaligtasan natin? Paano na ang kaligtasan ng bawat po sa atin? That's why Jesus Christ Himself has the joy. Ano yung kagalakan nararamdaman ng ating Panginoong Hesus? Kagalakan sumunod sa kalooban ng Ama. Amen? And number 3, overcoming the obstacle of fear and anxiety. Amen po ba? Kung may kabalisahan man po tayo, mga minamahal ko, kalimutan natin yan kapag kayo'y mananambahan. Amen? Alam niyo po ba yung nararamdaman ng isang ikinakasal? Alam niyo po ba na how much excited ang mga kinakasal? Kapag ang isang tao po ikinakasal, hindi yan halos nakakatulog. Alam niyo kung bakit? Ini-imagine ko anong mangyayari sa kasal. Opo, normal yon. Why? Because ang kasal po, special day. Special day yun eh. Kaya nga, naniniwala tayo na kung gusto mo talaga na maramdaman yung kagalakan na yon, na maglilingkod ka sa Panginoon, ipalagay mo ang sarili mo na ikakasal ka. Amen? Yung sa araw ng pananambahan, yung babangon ka ng maaga kasi ikakasal ka eh. Hindi ka pwedeng malate. Amen? Di baling mawala ang bisita, wag lang mawawala yung ikakasal. Tama? Sa tingin nyo, halimbawa, meron ng mga bisita, meron ng pagkain, matutuloy ba ang kasal kung walang ikakasal? Kahit na nandun yung magkakasal, kung wala yung ikakasal, sa tingin nyo, itutuloy, sige, brother, o kaya sister, tuloy natin ang kasal. Baka hindi lang dati, baka late lang yung... But I think, hindi po yan mangyayari.
Amen po ba? Kaya nga, naniniwala tayo, yung kamatayan ng ating Panginoong Jesus, it is really a wedding day of the Lord to His Father. Amen po ba? Kaya nga, tinanggap ng Panginoong Jesus, kahit na mamamatay ako, this is really my true worship to you because I feel joy. Because I feel, kung gagawin ko ang bagay nito, ginagawa ko kung ano ang nais mo para sa akin. At naniniwala ko na kapag ginagawa natin ang paglilingkod natin, kapag ginagawa natin ang ministry natin, iyan ang kalooban ng Panginoon para sa iyo. Bigyan nga po natin ng pinakamalakas sa palakpakan nating Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, sabi dito, pagdating doon sa bagong tipan, sabi niya dito, let your hearts, sabi niya dito, really sing and have joy to the Lord. Amen? Hayaan mo ng puso mo yung umawit na may kagalakan para sa Panginoon. Sumigaw nga tayo ng pinakamalakas nating tinig ng hallelujah! Hallelujah! Malakas na po yan? Isa pang malakas na tinig, hallelujah! Hallelujah! Siguro kung ganyan ang praise and worship natin, grabe, no? Sasabihin ng mga tao, ano na nangyayari sa Filipino Church? Pero alam niyo po ba, pag kumakanta tayo, very, very silent. Yung iba, halos hindi kumakanta. O kaya kumakanta walang sounds. Nagmamiming. Hallelujah. But, kapag ikaw ay may kagala, di po ba, alam na alam mo kapag ang isang nanay, ganado maglaba. Amen? Anong ginagawa? Anong ginagawa ng nanay kapag maglalaba na ganado? Kumakanta. Tama? Oo, habang kumukusot. Kapag ang nanay wala sa mood na naglalaba, dakdak ng dakdak. Amen po ba? Pati yung, ang tawag doon? Pati yung dagta doon sa t-shirt ng asawa, kinakagalitan. Amen? Naintindihan po ba natin? Very, amen po ba? Very simple illustration. Kaya nga, naniniwala ko, kung nandito ka ngayon na may kagalakan ka sa Panginoon, hindi ka papayag. Na hindi ka umawit na may kagalakan para sa Panginoon. Hallelujah! Sumigaw! Diba? Sabi ko na, mahuhuli na tayo eh. Hallelujah. So sabi doon, Ephesians chapter 5 verse 19, na kayo'y mga usapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na nangagaawitan na nagpupuri sa iyong mga puso sa Panginoon. Sabi dito, kapag nag-aawitan pala tayo, para tayong nag-uusap sa bawat isa, but through songs, sa pamamagitan ng pag-awit. Amen. Hallelujah. Kaya magtinginan man kayo ng kapatiran habang kayo umaawit para kayong nag-uusap. Kasi yung pag-uusap niyo, ginagawa ninyo sa pamamagitan ng pag-awit. Colossians chapter 3 verse 16. Sabi dito, manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan. Kayo'y mga turuan at mga palalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at ng mga awit na ukol sa Espiritu na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Kaya, samantalahin natin yung pagkakataon. Once you feel the joy in the Lord, kapag naranasan niyo po yung kagalakan na nasa Panginoon, huwag natin sayangin. Or else, ito ang mangyayari sa atin. Malakay chapter 1 verse 13. Huwag nawang ganito ang mangyari sa ating pananambahan. Inyong sinasabi rin naman, narito, nakayayamot at inyong inusuan, sabi ng Panginoon na mahukbo, at inyong iniharap ang nakuha sa dahas at ang mga pilay at ang mga may sakit. Ganito ninyo dinadala ang handog. Tatanggapin ko baga ito sa inyong kamay? Sabi ng Panginoon. Di po ba? Kapag pala nakaganyan kayo, hindi pala akong inumusuan ninyo yung song leader. Sino daw ang inumusuan ninyo? Ang Panginoon. Kaya ingatan po natin habang tayo nasa loob ng iglesia na hindi na mawawala yung kagalakan at ngiti sa inyong mga labi.
Kasi kung ano ang gagawin ninyo, ginagawa niyo yan para sa Panginoon. Delikado pala. Hallelujah. I need to, amen po ba, to secure everything. Kasi sabi dito sa Malakay, di mo ba, tandaan po natin na Malakay is a sermon to the Israelites people. Mula sa kanilang offering, hanggang sa kanilang tithes, hanggang sa kanilang mga paglilingkod, hanggang sa kanilang mga pananampalataya. Why? Because they lose already. Kaya di ba, anong nangyari right after Malakay? Ano nangyari after Malakay? There is a 400 years of silence. Amen? Pagkatapos po ng aklat ng Malakay, nagkaroon ng 400 years of silence. Alam niyo po ba yung 400 years of silence? Walang kapahayagan. Gusto niyo po ba na hindi nagpapahayag sa atin ng Diyos? Mahirap yun. Walang life. Because the Word is life. Amen po ba? And there is life in the Word. Kaya kapag hindi nagpahayag sa atin ng Panginoon, yun ang nangyari. Kaya nang dumating ang ating Panginoong Jesus, hindi na kayo magtataka kung bakit nang dumating ang ating Panginoong Jesus, marami mga salita, hindi makapaniwala. Bakit? Nakalimutan nila yung salita ng Diyos eh. Nakalimutan nila yung kapahayagan ng Panginoon tungkol sa Misaya. Kaya kahit na dumating na yung Misaya, hindi nila matanggap because of that silent years. At yan ang mangyayari sa mga mananampalataya kung hahayaan natin ang mga puso natin na matangay ng kalungkutan, matangay ng problema, matangay ng mga pagsubok, matangay ng mga bagay sa sanlibutan at maalis ang kagalakan natin sa paglilingkod at pananampalataya. So what will be the problem? Ano ba talaga ang problema, Pastor? Bakit nawawala ang kagalakan? Sabi dito, do we find ourselves complaining more than worshiping? Ano bang nararamdaman mo kanina habang nag-worship? Ngayon, habang nag-worship, nararamdaman mo ba na ikaw ay sumasamba at nagpupuri sa Panginoon? O mas nararamdaman mo ang reklamo mo at pagtutol sa ginagawa ng Panginoon sa iyo? Nawa, yung puso natin ngayon punong-puno ng kagalakan ng pagpupuri sa Panginoon. What are the reasons why we might loosen our joy in our hearts? Bakit? Maraming mga kapatiran, amin po ba, nahirapang manumbalik kasi nawala yung kagalakan. Amen. Wala na yung kagalakan nila. Sabi ko nga po, di ba, sabi nga natin, sino ba yung kinakatagpo natin kapag tayo nananambahan? Hindi naman kapatiran, kundi ang Panginoon. The reason why we are here is for the Lord. Amen? Yun lang ang pinakadahilan. Ang Panginoon. Kaya nga, kung ang Panginoon ang sinadya mo rito, lahat ibigay mo na para sa Kanya. Pero bakit hindi natin maibigay? Number one problem, our hearts is not right with God. Lagi natin naririnig, mahalaga ang puso. Our heart is not right place. Wala po siya doon sa tamang posisyon. Maybe ito yung sinasabi ng mga heartbroken. Mahal kita pero kailangan mo na kitang limutin. Amen? Gusto ko sana makasama ka pero ito na yung panahon para maghiwalay tayo. Amen? Mga hugot. Why? Because the heart is not in right place. Kasi naniniwala tayo, kapag ang kagalakan natin para sa Panginoon ay laging nariyan, hindi natin pahalagahan, hindi natin bibigyan o pagtutuunan ng pansin yung mga bagay sa kapaligiran. Ang tanging pagtutuunan natin ng pansin ay yung relasyon natin sa harapan ng Diyos. That's why we need the pure heart to emphasize our true worship to the Lord. Sabi nga po sa Matthew chapter 5 verse 8, mapapalad ang may mga malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. So, right heart will have a right time to experience God in their lives.
Kapag tama yung puso po natin, na pumasok po tayo, nanambahan, nagsamba, naglingkod sa Panginoon, kapag malinis tayo mga puso, sabi dito, makikita natin ang Diyos. God is a Spirit. But we truly believe na kahit na nasa Spirito ang Panginoon, pwede natin siyang maranasan kapag ang puso natin may kalinisan. Hebrews chapter 10 verse 22, tayo magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya ng ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budi at mahugasan ng ating katawan ng dalisay na tubig. Let us come before the Lord with a sincere heart. Kaya kailangan maging maingat ang bawat po sa atin pagdating sa mga puso po natin. Amen po ba? Sa bahay pa lamang, i-prepare na natin yung puso natin. Matthew chapter 6 verse 24, ito ang dahilan kung bakit ang maraming mga tao ay wala ng kagalakan na maglingkod sa Panginoon. Sino ba hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon? Sapagkat kapopotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. O kaya'y nagmagtatapat siya sa isa at pawawalang halagang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Once you have a divided heart, amen po ba, in serving God, amen po ba, divided loyalties cannot really serve God with all their hearts. Our hearts may become corrupted with weeds. Amen? Sabi nga doon sa Bible study namin kahapon, tinatanggap mo ang salita ng Diyos, pero kapag tumubo na yung dawag, natatalo na yung salita ng Diyos na tinanggap mo. Amen. Yan yung nangyayari sa atin eh. Amen po ba? Maraming nananambahan, tumatanggap ng salita ng Diyos, pero kapag dumating na mga weeds, tumubo ang mga weeds sa kanila, tumubo yung mga dawag. Amen. Sa sobrang dami na ng dawag, nakakalimutan na yung pag-ibig ng Panginoon sa kanilang mga buhay. We need to check our own hearts. Kailangan natin siyasatin ng ating mga puso how to correct it and put it in place. Amen po ba? Itama natin ang puso natin. Sabi mo nga sa katabi mo, itama mo ang puso mo. Amen. Kasi may tama na eh. Kaya itama mo na yung puso mo kasi may tama na. James chapter 4 verse 8, Santiago kabanatang 4 talatang 8, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong may mga dalawang akala. Kung nagdo-double mind tayo, hindi pala karapat-dapat yan. Amen po ba? Naapektuhan yung puso natin. Amen. Kaya sabi dito, lumapit tayo, amen po ba, na may malinis na mga puso. Dalisay ang ating mga puso. 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Ano pong sabi ni Apostol Pablo? Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi baga ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo'y nasa inyo. Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Search your heart. Ang laman ba ng puso mo ngayon ay si Kristo? Malalaman mo yan. Kapag ang laman ng puso mo ay si Kristo, hindi maalis yung kagalakan sa iyo. Amen? Hallelujah? Alam nyo, iba-iba po yung kinakamayan natin sa loob ng church eh. Kapag may pumapasok, nasa hagdanan pa lang, natutuwa na, Pastor, good morning po. Amen. Pero meron po mga kapatiran na habang pumapanik, nakaganyan. Binati mo na, good morning po. Good morning. Malaki ang pasani nun. Amen po ba? Malaki ang problema nun. Hallelujah. Kaya, kung titingnan po natin, we need to put our hearts in the right place. Nasa pananambahan ako. Nasa paglilingkod ako sa Panginoon. Hindi dapat maapektuhan. Kung ano man na naging problema ko sa bahay ko, iwan ko muna sa bahay. Ipagkatiwala ko na sa Panginoon at ang Diyos nang bahala sa Kanya. Amen? Ang pinakamabigat po na pangangaral ko ng salita ng Diyos nung si God po ay pinapanganak. Naalala ko po yun na nandito po yung cellphone ko,
Amen. Sister Rose po ay nasa Kuya po Nueva Ecija. Manganganak po siya noon. At habang nangangaral po ako, maraming nagte-text sa akin. Amen. Na dinala na siya sa ospital at hindi pa rin siya nanganganak. Yung takot at pangamba nasa akin. Habang nangangaral ako ng salita ng Diyos, may mga certain words na nakakalimutan ko at that time sapagkat natatakot ako at nangangamba. Pero I have overcome it. Sabi ko, Lord, wag mong hayaan na maestorbo ako sa ganitong bagay. Amen. Pero alam niyo po ba na right after ko po na mangaral, lumabas po si God. At nang lumabas po si God, mga minamahal ko, nakakain na po siya ng dumi. Hindi na po siya agad kasi lumabas, kaya nakakain na siya ng dumi. At ang sabi po ng hospital sa kanya, mag-stay po siya for 1 week for antibiotic. Kasi nga po, nakakain na siya ng dumi. So, delikado po yun sa bata. Infection na po yun. Pero alam niyo po ba, nung pumunta po ako sa ospital, at dinalo ko na po sila, nung tinignan ko na po si God doon sa nursery room, wala siya doon. Alam niyo po kung nasan si God? Nasa tabi na siya ng mami niya. At ang sabi ng doktor sa kanya, kung lalabas kayo bukas, kasama niyo na yung bata. Wala siyang infection. Tignan nyo naman, no? Walang infeksyon. Hallelujah. Totoo po yung parang, di po ba, minsan kahit na tayo po'y naglilingkod sa Panginoon, maraming inilalagay ang kaaway sa atin para istorbohin, guluhin. Amen po ba? Pero kapag ka naramdaman mo na si Kristo nasa iyo, kapag yung puso mo nasa tama, if your heart is right with God, you will find joy in worshiping the Lord. Bigyan nga natin ng pinakamalakas na palakpakan natin Diyos sa Lord. Oh, kaya. Kaya pala sa ibang simbahan, alam niyo po, sa ibang simbahan, sa ibang church, actually, pwede naman talaga yun eh. Kapag nakakapakarinig sila ng salita ng Panginoon, they really shout, Amen! They're freely. At minsan nga po, kahit hindi po sila i-command na pumalakpak, they are clapping their hands. Bakit? Yun ay para sa Panginoon. Dito kasi masyado tayong conservative eh. Amen? Kaya minsan kapag nananalangin yung mga kapatiran po natin, hindi kayo nag-agree. Sa totoo lang, ako nasanay ako na kapag may nagpe-prayer, once na yung prayer po niya, gusto ko, yung talagang, I agree with him. Sinasabi ko, Amen. Hallelujah. Kasi nasanay tayo na kapag may nagpe-pray, ano lang tayo? Silent. Hindi po. Pakinggan niya mabuti yung pinapanalangin niya. Kasi baka bitawan mismo nung kapatiran na, yung may mga kagalit po ako, sana po magkasakit sila. Amin po ba? Kailangan maging aware ka. Kasi minsan, buti nga ngayon na wala eh. Dati po, may nananalangin dito. Panginoon, salamat po sa pagtitipon namin sa oras na ito. Kayo na po ang bahala sa amin. Tapos bigla na lang, bagamat po wala kaming tulog kasi po nag-away po kami mag-asawa. Minsan po, may nag-prayer dito na gano'n eh. Hallelujah. Yung problema nila sa bahay, dinala sa prayer. Amen. Kaya, maging aware tayo kapag nananalangin at kung alam mo yung panalangin na yun, kailangan mo, kailangan ng church, say Amen! Amen. Hallelujah. Let your hearts be in the right place. Sabi mo nga sa katabi mo, itama mo ang puso mo. Okay. Number 2, ang dahilan kung bakit nawawala ang kagalakan minsan ng isang mananampalataya sa pananambahan, we do not fully understand the purpose of assembly. Hindi natin alam, hindi natin naintindihan kung anong ibig sabihin kung bakit tayo nagtitipon. Tandaan natin, ang pagtitipon ng bawat sa atin, totoo, ginagawa natin ito to worship God. We are not here to entertain ourselves. Amen po ba? But we strive to follow instructions from the Lord. We are commanded to assemble. Yan ang sinabi kasi ng Panginoon sa Hebrews chapter 10, verse 24 up to 25. At tayo'y mga tinginan upang tayo'y mga gudyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi, sabi dito, mga gaaralan sa isa't isa at lalo na kung inyong mamamalas na malapit na ang araw.
That's why worship service is really very important. Why? Kinumandya ng Panginoon. Huwag nating kakalimutan ang pagtitipon na ginagawa natin. Hallelujah. Itong pagtitipon natin ngayon, every worship service is really very important. Napakahalaga po nito. Amen. Ano pong sabi sa 1 Corinthians chapter 11? Acts muna tayo. Acts chapter 20 verse 7. At ng unang araw ng Sanlinggo, nang kami nagkakapisan upang pagputol-putulin ng tinapay, si Pablo ay nangaral ng salita na nag-aakalang umalis na kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa hating gabi. Ito po yung chapter 20 na kung saan namatay si Eutico, di ba? Yung batang si Eutico kasi habang nangangaral, nakatulog. Amen. At nung nakatulog po siya, nahulog siya sa bintana at dinampot siyang patay na. Pero sabi niya, huwag kayong mag-alala, hindi siya patay. Siya ay buhay. Kasi nga, hating gabi na, nangangaral pa rin si Apostol Pablo. Inabot na ng hating gabi. Pero kagalakan nilang makinig ng salita ng Diyos hanggang hating gabi. Because naintindihan ng mga taong ito kung anong ibig sabihin ng tinatawag nilang pagtitipon. 1 Corinthians chapter 11 verse 20, kung kayo nga ay nangagkakatipon, ay hindi kayo maaring magsikain ng hapunan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon dito, di ba, ito yung itinuro ni Pablo sa mga naghahap ng communion. Amen. Sabi niya, ang ilan sa inyo kasi, sabi niya, naunang kumain. Amen. Kung tutuusin po, sabi niya doon, dapat sabay-sabay kayo. Hindi po merong nauna, may nauuli. Amen. Kaya sabi dito, pag nagkakatipon, lalo na ngayon, di ba, communion po natin, we need to desire to understand what is really communion. Kung hindi pa po kayo nabautismuhan, hindi kayo pwedeng kumuha ng tinapay at saro mamaya. Amen. Hindi po kami nagmamadamot. Mumurahin lang yang na-tasty. Amen. Mumurahing alak lang yan. Hindi po yan pinagmamaramot. Pero magkakasala po kayo kung kayo po ay magko-communion pero hindi pa kayo nabautismuhan. Amen. Kasi bago kayo dapat kumain ng tinapay at uminom ng saro, nabautismuhan na kayo. Bakit? Kasi sa bautismo, idinideklara ninyo, ako'y nananampalataya kay Kristo. Kaya, dahil ikaw ay nananampalataya kay Kristo, kabahagi ka na ng katawan ni Kristo. Amen. Kaya kung hindi pa po kayo bautismusado, hindi pa kayo nabautismuhan, pwede kayong magpa-schedule. At sasabihin nyo, Pastor, kasi gusto ko na makasama sa communion next Sunday, sa next month, kaya gusto ko na magpabautismo. Amen. Kaya kung di pa kayo nabautismuhan, pwede kayong magpabautismo. Schedule po natin yan. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 16 verse 1 and 2. Ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod ng magsisimpan ayon sa kanyang iginaginhawa upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparian ko. Our offerings, amen po ba, is really required sa bawat isa po sa atin. Amen. At naniniwala ko na kailangan inihanda talaga natin ito once we come to the Lord. Amen po ba? Ibig sabihin, naririto tayo, number 1, to worship God. Number 2, to build each other up. And number 3, exhorting and edifying one another. Ito yung mga bagay to please our God. Amen po ba? Yang tatlong bagay na yan, kapag nawala sa atin, amen po ba, hindi natin mapiplease ang ating Panginoon. Hindi natin magagawa yan kapag wala tayong kagalakan. Number 3, bakit nawawala ang kagalakan sa isang mananampalataya? We are not spiritually minded. We became carnal. Amen po ba? Kaya nire-remind tayo, sabi doon sa Ephesians chapter 2 verse 19, kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa, mga manlalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal sa sambahayan at sambahayan ng Diyos. We are family of God.
Pero kapag hindi natin naintindihan ito, if we are not spiritually minded, wala, hindi tayo interesado, hindi tayo magiging interesado. 1 Peter chapter 2 verse 11, mga minamahal, ipinamamani ko sa inyong tulad sa mga nangingibang bayan at nagsisipaglakbay na kayo'y magsipagpigil sa mga masamang pita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. We are only pilgrims in this world. Amen po. Spiritually minded, understands na tayo pong lahat ay dayuhan lamang sa mundong ito. At ang tunay nating tahanan, tunay nating tirahan ay ang kalangitan. Please remind us to set our mind on the things above. Colossians chapter 3 verse 1 and 2. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalikit ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Amen? Kaya nawawala yung kagalakan eh. Amen? Kasi nga, mas pinagtutuunan natin ng pansin yung mga bagay na nandito sa lupa. Praise the Lord. Kahapon po, nung Friday po ay nakabili na po ulit tayo ng 30 chair. Amen po ba? Through the efforts, yung mga kapatiran po natin na nagbigay ng kanilang mga tulong para po sa church natin. Actually, tithes po nila yon. Pero pinakiusapan ko sila, sabi ko, na pinadala nila sa akin, sabi ko, mga kapatid, yung tithes po ninyo, ibibili ko na lang ng chair. At nag-agree naman po sila, kaya po nakabili po tayo ng 30 chair. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pero sa kasalukuyan po, wala pa po yung chair. Kasi po, nung pumunta po kami sa Euratex, wala po silang available na chair na katulad niyang white. Meron po sila ibang kulay, pero ayoko na pong kumuha ng ibang kulay. Kulay red kasi. Sabi ko, ayoko, sa Cambodia, red eh. Kaya gusto ko white. Sabi ko, ay sige po, hintayin na lang namin. Kaya sa 24, magpipick up po tayo ng 30 chairs para po sa Panginoon. Hallelujah! Napakabuti ng Panginoon. Dahil dun sa 30 chair, meron tayong libreng isang tumbler. Sabi ko, isa lang naman tumbler to, hindi namin pwedeng paghati-hatian. So, pag maluwag na sa inyong puso, akin na lang yung tumbler. Amen po ba? Kasi, kung ilalagay ko po dito, sipsipan tayo bawat isa, bago tayo matapos, matatagalan tayo. Isa lang naman po kasi yung tumbler. Every 10,000 po kasi worth sa Euratex, may libreng tumbler. Amen po ba? So, maganda po yung tumbler. Ang halaga po ng tumbler, 700 pesos din, kahit papano. Pero hindi natin pwede paghati-hatiin. Amen. So, pero praise the Lord. Napakabuti ng Panginoon. Amen? Hallelujah! So, next time, makakabili pa po tayo ng iba. Huwag kayong mag-alala. Within this year, magiging air condition ng church. Amen! Amen! Yung malakas mag-amen, magbigay po kayo para sa kuryente. Kasi malakas sa kuryente yan, tiyak yan, malakas sa kuryente. Kahit na hindi na po kami masakop ng standee natin, siguro doon ilalagay yung isang standee at yung isang standee. Kahit dito kami, electric fan na lang kami, okay lang sa amin yon, walang problema yon. Kasi baka makatulog din po ako eh. Mahirap po, magkakatulog-tulugan na tayo dito. Romans chapter 8, verse 5 up to 8. Roma, kabanatang 8, talatang 5 hanggang 8. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsisitalima sa mga bagay ayon sa laman. Datapat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Datapat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos. Sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. At ang nangasa laman ay hindi makalulugod sa Diyos. So once we are not in the Spirit, once our hearts, sabi doon, kapag yung pangatlong problema, we are not spiritually minded at makalaman po tayo, sabi niya, iyan ang nagiging dahilan ng pagkikipag-alit sa Diyos. At lahat ng mga gawa ng laman ay hindi magiging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Amen. Kaya kailangan po natin, the world, sabi dito, entertainment and distraction has taken root in our hearts and our lives.
Maraming mga bagay na nakakaakit sa sanlibutan sa mundong ito. Pero wag nating hayaang manakaw maging ang ating pananampalataya. Romans chapter 12 verse 1 and 2, wag na tayong umayon sa takbo ng sanlibutan, di po ba? Ipinamamanik sa atin na wag na alang-alang sa kahabagan ng Diyos sa inyong iharap ang inyong mga katawan ng isang haing buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong karampatang pagsamba. Verse 2, at wag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Hallelujah. Be spiritually minded. Iyon ang pinaka-importante sa atin. Be spiritually minded. Sabi dito, pang-apat, we have not made an adequate preparation. Ito po yung, alam nyo po, minsan, yung pinakasimple, yun po yung ating nakakalimutan. Every one of us, wag nating kakalimutan na ihanda natin yung sarili natin. We need to prepare. Sabi nga sa Ezra, chapter 7, verse 10, sapagkat inilagak ni Ezra ang kanyang puso na hanapin ang kautusan ng Panginoon at upang gawin at upang magturo sa Israel ng mga palatuntunan ng mga kahatulan. Ezra yearns his heart for the law of the Lord. Tayo rin, yan ang hinahangad ng Panginoon sa atin. Let us prepare. Amen po ba? David, in Psalms 122 verse 1, amen po ba? Ako'y natutuwa ng kanilang sabihin sa akin, tayo'y magsiparoon sa bahay ng Panginoon. Hindi po alintana ni David yung anticipations sa kanyang buhay just to go to the house of the Lord. He wanted to do it. Ibig sabihin po, kapag di ba, kaya sabi nila, kapag gusto, may paraan, kapag ayaw, maraming dahilan. Amen. And praise the Lord. Amen po ba? Naniniwala ko kung bakit naririto tayo ngayon kasi inihanda natin ang araw na ito para sa Diyos. Amen. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Amen. Prepare mo yung sarili mo. Not only in the offerings, but also in our worship, prepare yourself. We made preparations. Acts chapter 10 verse 33. Pagdakaw na ay, sabi dito, pagdaka ngay nagsugo ako sa inyo na mabuti at ginawa mo't naparito ka. Ngayon ngay kaming lahat ay nangaririto sa paningin ng Diyos upang dinggin ang lahat ng mga bagay na sa iyo'y ipinag-utos ng Panginoon. Ang itinutukoy po dito si Cornelio. Amen. Cornelius, when God commanded him to take Peter, amen po ba, so that he can hear the word of God. Alam niyo po, ang ganda ng preparation na ginawa ni Cornelius. Tinawag niya ang lahat ng kanyang mga kamag-anak, tinipon niya doon sa kanyang tahanan upang makinig ng salita ng Panginoon. At yan din ang kailangan natin gawin. Amen po ba? Kaya pagpunta rin natin sa church, prepare mo yung sarili mo, ihanda mo yung sarili mo. Amen. Alam ko po, struggle pag nakaupo. Talagang nakakaantok po kapag nakikinig lang kayo, nakaupo kayo. Pero kailangan mong labanan yan. Kailangan mo i-overcome yan. Amen? Huwag mong sasanayin ang sarili mo na makatulog. Inaantok ako. Aminin mo talaga, inaantok ako. Kailangan ko magising. Kasi napaka-importante ng salita ng Diyos. Amen. Tandaan mo, hindi si pastor ang tinutulugan mo. Ang tinutulugan mo ay ang Panginoon. Hallelujah. Baka ang Panginoon ang gumising sa iyo. Delikado. Acts 17 verse 11. Ngayon, lalong naging mararangal ang mga ito kaysa sa mga taga-Tesalonika sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga na ang bagay na ito. Amen po ba? The Bereans are always prepared to receive the Word of God.
Next, sabi dito, the problem, because the reason why we lose the joy in our hearts, we have improper attitudes toward our brethren. Tandaan po natin, iniutos ng Panginoon sa atin, mag-ibigan ang bawat isa. John 17:34-35, mag-ibigan ang bawat isa. Yung nangyari po sa namatayan, alam ko po na nag-abag-ambagan tayo para every night, gabi-gabi, meron tayong daling pagkain sa kanila doon. Huwag niyo po panghinayangan yon. Sapagkat naniniwala ako na papalitan ng Panginoon ang lahat ng ibinigay natin. Amen? Acts chapter 20 verse 35, it is more blessed to give than to receive. Amen. Kung nagbigay man tayo, papalitan yan ng Panginoon. Kasi minamahal natin ang mga kapatiran. Hallelujah. At naniniwala ko na nag-umpisa yan sa panahon ni Sister Glo. Amen po ba? Na namatay si Sister Glo, gabi-gabi rin tayo nagpupunta doon. Kasi yun na napapansin ko na minsan nagiging kabigatan kasi pupunta tayo, marami, papakainin tayo. So parang pinabibigat natin luba yung kalalagayan ng mga namatayan. And bilang umiibig sa kanila at nagmamahal sa mga kapatiran natin, bakit hindi natin sila matulungan? At isang malaking bagay yung ginawa natin iyon para sa mga kapatiran natin. Yan din ang nakalagay sa 1 John chapter 4, verse 7 up to 11. Amen po ba? Na mag-ibigan ang bawat sa atin. We should really show concern. 1 John chapter 2 verse 9 to 11. Amen po ba? Yan din ang sinabi diyan. 1 John chapter 4 verse 20 to 21. Pare-pareho po ang sinabi diyan. Mag-ibigan kayo, mag-ibigan kayo, mag-ibigan kayo bilang magkakapatid. At kinakailangan po natin gawin yon. Amen po ba? Hindi natin ginagawa ito dahil gusto lang natin, pero ito ang gusto ng Panginoon sa bawat isa. Pilipos, kabanatang 2, talatang 3 hanggang 4. Philippians chapter 2 verse 3 up to 4, sabay-sabay, na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa sa kanyang sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo na ang kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Amen po ba? Huwag natin pahalagaan yung sarili natin. To love our brethren, para mahalin natin yung ating kapatiran, para matuto natin silang mahalin, mas ipalagay natin silang mas mataas sila kaysa sa iyo. At yun ang pinakamahalaga lahat. At kapag nawawala na yung kagalakan yan, i-restore natin yung kagalakan. Romans chapter 15 verse 1 and 2. Tayong ang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina at huwag tayong magbigay lugod sa ating sarili. Bawat isa sa atin ay magbigay lugod sa kanyang kapwa, sa kanyang ikabubuti, sa ikatitibay. So kaya tayo naririto para palakasin ang bawat kapatiran. Amen? So, pero kapag nawawala yung kagalakan sa atin, mawawala na rin yung concern natin para sa mga kapatiran. And lastly, yung sabi dito, kapag wala na yung kagalakan sa atin, sa ating mga puso, ang dahilan, our desire for heaven is not as great as ought to be. Ibig sabihin, wala yung malaking pagnanasa natin dun sa kalangitan na ipinangako ng Panginoon sa ating mga buhay. Ang dahilan kung bakit tayo naririto, mga minamahal ko, because we want to be in the Lord. We want to be with the Lord in His second coming. Pero kapag hindi na natin dinidesire na makasama ang ating Panginoon, mawawala na talaga ang kagalakan. Hindi din tayo mananabik na makasama ang ating Panginoon. Hebrews chapter 11 verse 13 to 16. Amen po ba? Sabi dito, ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ng mga pangako. Ngunit kanilang nakakita na natanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa, sapagkat ang mga nagsipagsabi ng mga gayong bagay ay napapakilalang hinahanap nila
ang lupaing kanilang sarili. Sa katotohanan kung kanilang naalala, yaong lupaing kanilang pinanggalingan, ay nagkaroon sana sila na mabuting pagkakataon upang bumalik. Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain sa makatuwid bagay ang sa langit. Kaya sila ikahihiya ng Diyos na tawaging Diyos nila sapagkat kanilang ipinaghanda sila ng isang bayan. Diba, all the martyrs in the book of Hebrews, chapter 11, bakit sila mas pinili lang mamatay? Mamatay para sa mabuting balita. Because their minds, their thoughts, and their faith is concerning to heaven. Sabi nga nung talata na binasa natin, kung yung pinanggalingan nila mas maganda, mas nanasain nilang bumalik na lang doon. Tayo po ba, nanasain ba natin bumalik sa sanlibutan? Dahil mas maganda sa sanlibutan? Hindi po. Kung tunay tayo may pananampalataya at tunay nagnanasa tayo at ang kagalakan natin ay nasa Panginoon, mas pipiliin natin kahit na may pagdurusa, kahit na may paghihirap na mararanasan, mas pipiliin natin na mapunta sa langit kasama ng ating Panginoon. Hallelujah! Sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 3 up to 5, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na ayon sa kanyang malaking awa ay pinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo sa mga patay, sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaon sa langit para sa inyo na nasa kapangyarihan ng Diyos ay iingatan sa pamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. Church, ang langit ay inihanda para sa bawat isa po sa atin. Heaven is our true joy. It is our last, amen po ba, eternity. Kaya nga po, iyan ang hinahangad ng bawat isa po sa atin. Nagiging maalab tayo sa paglilingkod at pananampalataya natin because we are yearning for that heaven. Church, tanong, yung kagalakan ba nandyan pa sa puso natin o nawawala na? Kung ang mga kagalakan natin ay nawawala na, I think ito ang problema natin. This, amen po ba, 6 things na sinabi po sa ating pangangaral ay nawala na sa ating mga buhay. Kaya yung kagalakan ay nawawala. Pero sabi nga sa ating conclusion, let us strive to find real joy in serving God when we assemble and throughout our lives. Hindi lamang sa pagtitipon, kundi sa lahat ng aspeto ng ating buhay, hanapin natin ang kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, magalak ka na naglilingkod sa Panginoon. Amen. Kahit na may pagdurusa, sabi nga ni David, sabi ni Isaiah, ilalagay mo sa taluktok ng bundok yung bahay ng Panginoon, magagalak pa rin tayong pumaroon. Amen? Kahit na mataas na yung kalalagayan. Ibig sabihin, kahit na habang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, meron tayong ladder, meron tayong hagdanan na inaakyat, maaring problema, maaring suliranin, pero huwag mong hayaang maalis ang kagalakan sa iyong puso. Sapagkat yung kagalakang yon ang tutulong sa atin para magawa natin ang kalooban ng ating Panginoon. Bigyan nga po natin ng pinakamalakas na palakpakan natin Diyos sa buhay. Sa oras ito, tayo po manalangin. Manalangin tayo sa harapan ng Diyos. Ikaw mismo nakakasiyasat ng iyong puso. Kung ang kagalakan ng Panginoon ay nasa iyo, ipanalangin mong manatili ito sa iyo hanggang sa muling pagparito ng Panginoon. Pero kung ang kagalakan sa iyong puso ay wala, ipanalangin mo, Panginoon, ibalik mo ang kagalakan sa aking puso. Huwag mong aalisin ang kagalakan iyon na kahit na anong pagdurusa, na kahit na anong kabigatan, mananatili akong maglilingkod at ang kagalakan iyon ay nasa iyo. Itama mong lagi ang aking puso. Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! And oh my soul, overcome!
Ama na ni Diyos, naririto kami, Panginoong Diyos. Ikaw na nakakasiyasan, Panginoong God, ng puso, ng bawat sa puso amin. Panginoon, kagalakan namin ang nasa iyong presensya. Kagalakan namin, Panginoong Diyos, ang ganapin, ang kalooban mo sa aming mga buhay. Pero kung ang kagalakang iyon ay nawawala sa amin, Panginoong Diyos, tunay nga, Panginoon, marami kaming bagay na hindi magagawa. Marami mga bagay ang nawawala sa amin, Panginoong Diyos. Pag-asa, pananampalataya, paglilingkod, Panginoong Diyos, ay mawawala sa amin. Pero kapag ang kagalakang iyon ay mananatili sa aming mga buhay, kahit na anong aming harapin, kahit na anong darating sa aming mga buhay, mas pipiliin po namin ang maglingkod sa iyo. Mas pipiliin po namin, Panginoong Diyos, ang manatili sa iyo, Panginoong God. Kaya naman gumawa ka, patuloy kang gumabay at tumulong sa buhay ng mga sa amin. Panginoon, nirestore mo ang nawawalang kagalakan sa mga nawawala. Panatilihin mo ang kagalakan sa mayroong nagtataglay na kagalakan sa oras na ito, Panginoong Diyos. At kaya mo, ikaw lamang ang madagila, ikaw lamang ang malwalhati, ikaw lamang ang makilala, ikaw lamang ang Diyos ang maitas at pamapuyan sa aming mga buhay. Inaangkin namin ang lahat, Panginoong Diyos. Umaasa kami sa iyong katapatan, umaasa kami sa iyong kabutihan, Panginoong Diyos. At naniniwala kami na mailagay man sa taluktok ng bundok ang iyong bahay, Panginoong Diyos. May kagalakan pa rin kami pamaroon at para kami nauuhaw, Panginoong Diyos, na usap, na hanapin ang presensya mo sa buhay ng bawat sa amin. Salamat po, Panginoong God. Tunay na napakabuti mo. Tunay na dapat kang papurihan at kagalakan, Panginoong Diyos, na sambayan sa aming mga buhay. Panginoon, sa umagang ito'y tatanggap kami ng tinapay at saro. At sa pagtanggap namin ito, Panginoong Diyos, ang pangunawa namin ito ay iyong katawan at dugo. At ang layunin mo ay maging isa kami sa iyong katawan. Panginoon, tulungan mo kami nang lahat ng aming gagawin ay maging karapat-dapat sa iyong harapan. At ikaw lamang, O Diyos, ang malwalhati at madakila sa pamamagitan ng aming buhay. Salamat po, Ama, pagkaisahin mo kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat, Panginoon, sa iyong katawan at dugo na ibinigay sa amin. Naway maging marapat kami na tatanggap nito. Maging marapat kami na gagamitin sa iyong gawain bilang isang katawan mo. Tulungan mo kami, O Diyos. Ikaw lamang ang malwalhati at madakila sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunay na may bigay namin sa iyo na nararapat. Patuloy na maging bahagi ng isang katawan. Ginagamit sa iyong gawain, ginagamit sa iyong ministeryo, ginagamit sa mga bagay na layunin at kalooban mo para sa amin. Huwag mo kaming pababayaan, Panginoon. Kaya mo ikaw lamang, O Diyos, ang lagi naming mamamurihan. Lagi ka namin padakila sa buhay po namin, Panginoon. Upang ang lahat ng aming gagawin, Panginoon, ay maging karapat-dapat at kalugod-lugod sa iyo, Panginoon Diyos.
ingatan mo kaming mabuti, Panginoon. Naniniwala kami, O Diyos, na bilang bahagi ng iyong katawan, magiging bahagi din kami ng gawain at ministeryo pinagkakatiwala mo sa amin. Kaya naman naniniwala kami, Panginoong Diyos, lahat kami magiging matagumpay bilang isang iglesia, matagumpay na tinutupad at ginagawa ang layunin mo at kalooban para sa amin. Lead us by the Holy Spirit, Panginoong Diyos, sapagkat alam po namin na marami kami kahinaan, marami mga bagay, Panginoong Diyos, na kakulangan. Pero nariyan ka na tutulong sa amin. Nariyan ka na magbibigay sa amin, Panginoong Diyos, ng aming kalakasan at katagumpayan na hinahangad sa aming mga buhay. Ingatan mo kami, Panginoong Diyos. Huwag mo kami pababayaan, Panginoon. Manatili nawa ang puso namin na ginaganap ang katwiran at kalooban mo. Manatili nawa ang puso namin, Panginoong Diyos, nagaganapin ang lahat ng kalooban ng nais, Panginoon, para sa aming mga buhay. Great Father God, great Father God, pagarian mo kami ng lubos, pagarian mo ang aming mga puso, maganap namin ang lahat ng bagay na kalooban mo, Panginoon, para sa aming mga buhay. Father God, hayaan mo aming Diyos na hindi masayang, Panginoon, ang pagkakatawag mo sa amin. Hindi masayang ang aming mga paglilingkod na ginagawa sa iyong harapan. Pagpos, ikaw lamang po, Panginoon, ang malayang manguna at gagabay sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Umaasa kami sa iyong katapatan. Umaasa kami sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong katawan. Salamat sa iyong dugo, Panginoon. Alam po namin naman na magaganap namin ang lahat ng bagay na kalooban. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Manalangin naman namin Diyos, salamat po sa pag-iisa namin sa iyong katawan at dugo sa umagang ito. Naway tunay na maging marapat kami, Panginoon. Magamit kami ang lahat, Panginoong Diyos, sa iyong gawain. At ang ministeryong ipinagkakatiwala mo sa amin ay tunay na matupad ayon sa iyong katwiran at kalooban. Salamat po, Ama. Maingat namin ibinabalik sa iyong papurit pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Now we can give our special offering and pledges to the Lord para po makatulong po sa malaking gawain ng ating church. Amen.
Tayo po lahat ay tumayo sa oras nito. For the last time. And the angels oh, creations oh, you are lifted high, holy, holy forever. All together, Lord's Prayer. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain. Kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen! God bless you all. Blessed be the name of the Lord. Thank you.